Alright, good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito pong pare na na pinanggigigilan ng mga taga-kabilang parlor. Si Father Flavi, dating addictus, Benedictus, na for 15 years sabi niya. And then nung tumigil na siya kasi na raw siya kumbaga ini-explore niya yung mundo. Maraming ganun eh. Kaya kung kinulang ng gabay ng magulang, kulang ng constant communication, hindi nag-i-enjoy sa pamilya, 'di ba? Etong isang miyembro ng pamilya nila, nako, sa iba na pala humuhugot. And that what exactly happened to him. Pero nung ma-realize niya yung mali niya, abay naging alagad naman ng simbahang Katoliko, naging pari naman. At ito rin po ang tumulong kina Las Cañas at yung isa pa na yung nasa ICC na para maging mga testigo, 'di ba? Siya 'yon ang tumulong sa kanila para makarating etong mga ipinapapatay ni Digong nung panahon niya na maging testigo roon sa ICC. Kaya mainit na mainit ang dugo nila sa kanya. Now, merong nakakita sa kanyang FB account na naka-follow siya dito sa Totnak Gaming at nag-unfollow na din siya. Okay? Sabi rito, anti-Duterte priest caught red-handed following adult content page. Alam niyo, kung tutuusin, ayun, si Mato Bato, tsaka si Las Cañas. Thank you, Noel Sikat. Alam niyo, itong paring ito, lalaki pa rin po ito barako po ito. 'Di ba? Barako to. Oh. Kung si Pedro nga na isa sa 12 alagad ng Panginoon, ng Panginoong Hesus. 'Di ba? Merong asawa. Oh. Ito, okay lang na sa akin, okay lang naman na naka-follow siya doon sa mga sexy. Lalaki pa rin siya. At least ang tinignan niya po, sexing babae. Ang masama ho, yung ginagawa ng ibang pare, ang tinitignan, 'di ba? Kung hindi yung mga bata, kasi mga pedophilia sila, ang tinitignan naman nila mga lalaki. Yun yung mahirap, pare, bading. Yun po yung pangit. 'Di ba? Pero kung yung ganyan, okay lang 'yan. Tandaan niyo, wala naman hong perpekto. Ang mahirap yung todo pabanalang dating, 'di ba? Kunwari hindi makabasag pinggan. Pero kapag ka naglalagay na ng abo ng cross, sabi nga ng isang, Diyos ko, ano ka ba naman bata ka? Bakit kayo ka pa dumi? Ba't naman ngayon ka pa sumuso? Ay, ako, alam mo naman na pari ako. Ayan o. Di ba? Nangarag si father. Nakita niya yung boobs ng nanay na nagpapadede ng bata nung maglalagay siya during Ash Wednesday. Sobrang big deal sa kanila ito. Si Digong nga, minura ang Diyos. 'Di ba? Sinasabi namin dati nung ako pa'y supporter pa niyang vlogger. Ang sinasabi namin, mga Katoliko ang minura niya. Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Ako, nakukonsensya ako talaga sa argumento na yan na mga binitiwan ko noon Sabi ko, buhay ito. Pagtatanggol ko to, gawain naman niya talaga. Yung mga kalokohan niya. Tapos ang bilang born again Christian, masakit sa akin yun. Kaya hindi ko na pinagtanggol uli. Ang tinutukoy po doon ay panahon po ito ng creation. 'Di ba? Yung paggawa ng Panginoon in 7 days. Yun ang tinutukoy doon. At doon ay pinulaan ni Digong. Alam niyo ho, merong kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Dakila. Ito nga tinatawag na Espiritu Santo. At itong kapangyarihang ito ay isa sa mga nagbibigay sa kanya, naghahayag ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang karangalan, ng kanyang kakayanan. Na ayaw niya na ito ay binabastos, binablaspheme.
At ang kapalit po nito kapag yan ang blaspheme ay wala pong kapatawaran. At yun ang binastos ni Duterte, ni Digong. O hindi nyo napansin? Tira ng tira, adik si BBM, adik si BBM. Di ba? Pero sino ba itong pagka nagsasalita in the middle of his topic during his talk to the public, biglang ang pinag-uusapan kunwari barbecue. Biglang mawawala na, iba na topic niya. Sabay hugot ng putang ina. Di ba? Tapos sabi nga ni Ka-Senyor, yung yung isang senyor na babae. So, kaya sabi niya, kantsaw kayo ng kantsaw na ganito yung presidente, mangag. Pero yung sintomas na madaling magalit, di ba? Lutang yung isipan. Nakidigong nasa mga DDS Di ba? Nanonood pa lang, wala pa, title pa lang nakita, high blood na. Di ba? Nasa inyo. So yung mag-follow, tumingin ng mga sexy, pagamat nagkakasala ka doon, di ba? Kung naaawa si father dahil wala silang damit at iniisip niya padalhan ng jacket through Kuya Will, okay lang po yun, walang kasalanan. Di ba? Pero kung naaaraw siya dahil siya po'y lalaki at hindi naman niya ito pinagnanasahan na maghahasa o makasta, okay lang yun. Normal yun It's the human nature na ma-arouse ka sa sexy. Ang masama, ma-arouse ka ron sa gwapo. Kabaro mo, magpe-fencing kayo. Di ba? Nakaabitong pampari. Tapos pag lumakad, kala mo may ipit-ipit na libro sa hita. Di ba? Yun ang mali. Di ba? Pero kung pinagnanasahan niya na, diba? Kung nakita niya si Ivana, tapos kung ano na naglalaro sa isip niya, problema niya na yun. Di ba? Niya at sa Diyos. Problema niya na yun. Hindi yung problema ng mga DDS. Kinukundina nyo. Pero hindi nyo makundina si Digong. Hindi lang po, not once, but twice. Nanangganyan si Duterte. Diba? Yung isa, yung pinako si Jesus. Regardless of religious sect. Okay? Regardless. Yan pong mga nagki-claim na sila'y Kristiyano. Pareho po sila, pareho po lahat yan maliban sa mga pare-pareho pagka-Kristiyano na naniniwala na ang Mesiyas ay ipinako sa krus, pinahirapan. Sa Jehovah's Witnesses, ang hindi krus kundi tulos. Yung kasi yung nasa Hebrew tulos. Kaya sa ang paniniwala nila, walang ganon, kung hindi patayo lang. Doon iginapos. At ipinako. So nangyari, nakaganon. Pareho lang din po yun. Di ba? Na ganon yung kinasapitan. Pinagtawanan ni Digong yan. Nilait niya yan. Ang sabi niya, anong klaseng Diyos yan? Anong klaseng Diyos na padala mo yung anak mo sa lupa, magkatawang tao, tapos ipako lang sa krus? Di ba panlalait yung pang-iinsulto yun? Yun ho yung kakundi-kundi na. Now, sa mga DDS na hindi yan kayang maintindihan, I perfectly understand you guys. Because that is a sign of cultism. Tingin nila, it's a fake news, pero ayaw nilang i-research yan. Ayaw nilang hanapin ang video tungkol dyan. Pero pwede nyo hanapin yan. Makikita niyo mga videos na yan sa previous content natin. I-type nyo lang, Duterte o Digong, minura ang Diyos. Makikita nyo yun. Di ba? Grabe ka ipokrito. Ito lang naka-follow lang dito. Pero yung aminado na pumatay ng mga tao, di ba? Nasabi niya noong 2016, ang kasalanan, kasi wala pang malalang drugs yun. Ang kasalanan ko lang ay yung EJK. Dapat pala, yung EJK, bago mo patayin yan, dalhin mo ang buang sa harap ng judge. Tapos makita ng judge yan, tsaka mo barilin. Yun, hindi na yun EJK.
kasi nasa harap na ng korte. 'Di ba? Pwede ba tigilan niyo yung kaplastikan niyo? Okay? Lalo na yung mga DDS na Katoliko, tigil-tigilan niyo yung kaplastikan niyo. Kung hindi niyo kayang ikondena si Digong, ha, na nagmura sa Diyos at lumait sa proseso ng kaligtasan na dinisenyo ng Ama sa langit kung paano tayo maliligtas, na siyang pinagtawanan lang ni Duterte, shame on you. Di ba?